Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng JMA News. Breaking. Senate minority called on Senate President Alan Peter Cayetano to step down from his post, citing that he cannot function as leader of the Senate anymore. Unang nagsalita si Ontiveros. Sabi niya, maling-mali pa yung sinabi niya kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Senator Risa Ontiveros told the media. Kung bubusalan niya at hindi bibigyang daan ang boses ng Senado para sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno. Okay. So, tanong, magre-resign ba si SP Cayetano? May post na nabasa ko attributed kay Senator Tulfo. Well, sabi ni Senator Rapi Tulfo, kung magre-resign siya, posibleng maging bayani siya. Medyo may konting patutsada. Kailan makipagpustahan ako, hindi yan magre-resign. Agree ako. Bakit magre-resign? Pinaghirapan nila na buuin ang Brave 13 tapos bigla lang magre-resign. Manigas kayo in your dreams. Ang klaro dito, takot kayo sa Blue Ribbon hearings na sisimulan na sa Huwebes. Yan ang punto de vista dito. It's all about Blue Ribbon Committee hearings. Matagal na pinagtakpan ang flood control anomaly na ito. Ang taong bayan niloko. Pera ng taong bayan ang ninakaw. May maganda bang resulta? Wala. To me, wala. Dismayado ako. Maraming dismayado. Lalo na yung mga importanteng testigo na hindi pinatawag ni Lacson nung panahon pa nila ni Soto. Kaya ako malaking pasalamat ko at unang nagsakripisyo si Bato. Muntik na siyang nahuli. Mabuti na lang at abtik, mabilis na takbuhan niya ang 10 NBI agents na mag-aresto sana sa kanya. So ngayon, nagtatago na ulit. Pangalawang sakripisyo si Senator Jinggoy. Sana ilabas na ni Senator Jinggoy yung mga ebidensyang laban na hawak niya. Kung sino yung mga tao na palaging tumatawag sa kanya na pilit siyang kinukumbinsi o tinatakot, pressure na dapat siyang humiwalay, kumalas sa majority para hindi ituloy yung kaso. O ngayon, dahil hindi siya nagpatakot, itinuloy ang kaso, kaya nakakulong siya ngayon. So, to me, that's a big sacrifice on the part of Senator Jinggoy. Between Jinggoy at kapatid niya, JB Ercito, may mga post akong nabasa kanina na sino ang mas matindi sa prinsipyo sa dalawa. Sino ang good one? Maraming nag-comment, ang good one ngayon ay si Jinggoy. Yung si Ercito wala na. And I agree. Hindi lang good one, the best one. Bibihira ang katulad ni Senator Jinggoy na isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng nakakarami. Ang hirap kayang makulong. May nabasa akong title ng article kanina, I think Inquirer. Hindi ko lang nabasa, but ang title is si dating DPWH Secretary Bunuan, dahil na-issuean din siya ng warrant of arrest, nag-surrender, nakulong, dahil sa sobrang taas hypertension, na-hospital siya ngayon. Kasi ang hirap yung makulong. Napakahirap makulong. Napakahirap yung kalagayan ni Tatay Digong natin ngayon. Nandun siya sa malayo, gastos sa pamilya na bisitahin siya doon, nakakulong, kaya ang hirap. So, sige, karapatan niyo yan, mga minority senators, manawagan kayo. Pati nakisawsaw na rin si dating Senator Coco Pimentel.
nananawagan na mag-resign ang SP President ngayon. Sino pa yung dating anti-Marcos na Winnie Monsod, nanawagan din na mag-resign. Sige, wala mga problema manawagan. Ang importante is, ang desisyon ng Senate President. Dapat ba siyang mag-resign to me? No way. Sagot siya ng dalangin ng mas nakakarami. Dahil ang kagustuhan ng mas nakakarami, matuloy ang flood control scam investigation at FlyBest nandiyan na. Nagpaliwanag si SP Cayetano kanina. Sinadya nila na hindi nag-attend ng session kahapon at ngayon. Ang purpose, para matuloy ang flood control hearing sa Huwebes. Kasi kung nagka-session kahapon, nagka-session karon, posible daw na agawin ng minority yung mga committee at posibleng hindi na matuloy ang investigasyon ng ano. Kaya, wise move. Go, 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 brave 13 senators. Pabayaan nyo yung mga panawagan, bahalang manigas sila na nananawagan na mag-resign kayo. Basta importante, walang kakalas sa brave 13, hindi na nila maagaw ang liderato sa Senado hanggang 2028. Medyo malungkot na balita ang pag-usapan natin ngayon. Tungkol po sa ating boses ng mamamayan na si Congressman Kiko Barsaga ay tuluyan ng tinanggal, expelled na sa House of Representatives. Ito po yung post ng ABS-CBN News, sabi, breaking. With the vote of 265 14-8. Ibig sabihin, ang nag-yes na matanggal siya is 265. Ang umayaw, 14. Nag-abstain is 8. The House of Representatives expelled Cavite 4th District Representative Francisco Barsaga on Tuesday following multiple suspensions. The House Committee on Ethics and Privileges cited disorderly behavior and conduct unbecoming of a member of the House in recommending expulsion. So, yun po, ang ating Congressman Miao Miao, napakalungkot. Wala na siya. Itong panahon ng Marcos Jr. administration, ang unang na-expel is si ex-Congressman Arnolfo Teves dahil sa nangyari sa Digamo case. So, siya, itong si Barsaga ang pangalawa. So, to me, yung dahilan pag-expel kay Teves is mabigat. Dapat lang yun. But kay Barsaga, medyo alanganin. Yung nagiging critic ka sa administration, mga postman lang yung kanya. Disorderly behavior. So ano ba ang orderly behavior ng isang congressman? Yung, alam nyo na, it's now a common knowledge kung ano ang nangyayari sa loob ng Kamara. Kaya, tignan nyo yung survey, Pulse Asia ba? I think Pulse Asia. Among the top 5 government officials, si PBBM negative. Ang pinakamababa, negative 15% net satisfaction rating niya. Tapos itong si Speaker Bujidi is positive 4. At least positive. Kailan? Mababa. Si VP Sara ang pinakamataas, 28 or 29 ata, positive. So, sa mata ng publiko, sa opinion ko lang ito, observation ko, mababa ang tiwala ng taong bayan sa Congress. Kasi nga, according to Congressman Edgar Erese, dito sa Congress, dapat ang daming makulong kung talagang imbestigahan. Kasi nagsimula yung massive na budget insertion, nagsimula noong 2023, 2024, and 2025. Sa 2026, meron pa rin, kailang tinawag ni Senator Amy na giniling. So, ano na ngayon?
Ang mangyari kay Congressman Barsaga dito sa article ng Inquirer, sabi dito, basahin ko dito sabi niya, ano nang mangyari sa kanya? Maybe I will work as a veterinarian. After expulsion, Barsaga said he would seek career opportunities in the private sector, but would consider returning to Congress if he doesn't find a better job. Maybe I will work as a veterinarian. So, pwede pa siyang tatakbo ulit. At I don't know kung ano ang dating nitong expulsion niya sa taga Cavite. It's either he will be hailed as a hero or wala na. Dalawa lang yan. But to me, sa buong bansa, mas marami ang tingin sa kanya isang hero. So itong pag-expel sa kanya, ginawa siyang bayani ng mas nakakaraming Pilipino sa tingin ko. Kaya laban lang po for ex-Congressman Miao Miao. May sana tangkilikin ka pa ng mga constituents nyo sa Cavite. Dito sa comments, magbasa tayo sa mga comments. Marson Collins, sabi niya, that's, ano yung isa? Mga maleta, tuta ng mga bangag ang Kongreso. Tuta ng bangag, ano pa? Jack Richard, kailangan nang buwagin ang Kongreso. Ana Sweet, tinanggal siya kasi lahat ng sumasalungat sa gobyerno ng administrasyon ngayon, kundi kulong, tanggal. Ganyan sila kalupit. At sinusuportahan pa ang mga buhaya kasi gusto nilang magpatuloy sa ginagawa nila na dahilan na patuloy at walang pagbabago, paghirap ng mga Pilipino. Masyado na nasaktan ang mga buhayang politiko. Yan. Crocodile Farm. So, again, napakalungkot. But let's face reality. Bata pa si Barsaga. I believe may future pa siya sa politics. Tayong mga naniniwala sa kanyang adhikain, let's continue to support him. Kahit isa na siyang civilian, ordinary citizen. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.